Maraming nag-aabang sa mga piso sale at deals para makatipid at masulit ang ganitong mga promo. Pero gaano nga ba katotoo ang mga offer na gaya nito? Bilang mga mamimili, mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri para alam mo ang totoo at hindi ka malito sa nilalaman ng deals, discounts at misleading marketing. Dahil baka sa piso deals na inakala mong makatitipid ka at hindi mabubutas ang iyong bulsa, ay mapapasubo ka pala. Busisiin natin kung ano ba talaga ang piso deals at piso sales, pati na ang mga dapat nating tandaan bago magpadala sa mga discount at promo online at kung paano magiging patas ang mga kumpanya sa mga marketing strategy nila dito lang sa MIL 101. Narito ang ilang tips at reminder na dapat niyong tandaan para hindi maging nightmare dahil sa palpak na piso deals ang inyong happy purchase at travel. Well, ano ba itong piso deals or piso deals rather? Ang piso deals ay ang mga promo na nag-aalok ng mga produkto o serbisyo sa halagang piso. Kadalasan itong ginagamit ng mga kumpanya upang makaakit ng maraming customer. Well, gaano ito katotoo? Minsan, totoo. Pero mas madalas, ay pang-akit lamang ito. Alamin ang tunay na halaga ng produkto o serbisyo. May mga liitimong piso deals na talagang nag-aalok ng murang presyo at malaking diskwento. Ang iba naman ay maaring isang paraan para makapang-akit lamang ng atensyon ngunit may nakatagong mga bayarin o kondisyon. Well, siguro ano bang dapat natin alamin bilang tayo ay madalas na gumagamit nito, no? Lalo tayo naakit nito. Ang responsibility po natin bilang consumer, una, maging mapanuri. Basahing mabuti ang terms and conditions na included sa promo. Marami kasing piso deals ang may hidden charges at additional fees. Maaring maliit lang ang presyo ng pangunahing produkto, ngunit may kasamang mahal na add-ons o delivery fees. Meron din naman na makukuha mo lang pala kapag bumili ka ng iba pang mga produkto na aabot sa specific na halaga. Pangalawa, tignan ang limitasyon ng promo. Well, we have to look for the nons, non-refundable, non-transferable, non-rebookable. Masasakal ka sa higpit ng conditions at masasayang lang ang iyong pera kung hindi mo magagamit ang promo na binayaran mo. Pangatlo po, manaliksik. Alamin ang reputasyon ng kumpanya, grupo o website na nag-post ng promo. Siguraduhin legitimate at kilala ang kumpanya na nag-aalok ng piso deals. Tignan o alamin ang feedback at reviews mula sa ibang mamimili para malaman ang kanilang karanasan. Siguraduhin legitimate at kilala ang kumpanya na nag-aalok ng piso deals. Pang-apat po, huwag magmadali. Kadalasan kasi, limitado lamang ang bilang ng mga produkto sa piso deals. Maaring hindi ito agad available at sa pag-order, maaring wala na ang promo. Huwag po agad maniwala sa mga offer na tila too good to be true. Ano po ba ang responsibilidad naman ng advertiser at ng kumpanya? Una po, kailangan meron tayong pinapakitang transparency. Ibigay ang kumpletong detalye ng promo at huwag magtago ng mga bayarin po. Pangalawa, abay maging honest po kayo. Honesty, maging tapat sa mga kondisyon ng promo. At syempre, pagpapakita rin po ng customer support, magbigay ng tamang serbisyo at suporta sa mga customer. Lagi po nating tandaan na nakaakit man ang mga discount at promo, maging mapanuri pa rin para makaiwas sa panloloko at makuha nyo ang tamang katumbas ng bawat pisong ginagastos ninyo. Ayan, syempre mga ka-RSP, napakahalaga po syempre ngayong umaga na natin pag-usapan ng piso deals at piso sales. Lalo tayo po lagi naakit dito. Siguraduhin po na tayo maging mapanuri. Yan po ating pinag-usapan dito sa MIL 101.